Mapagpalang araw po muli mga kapatid, ang inyong Pastor EJ po at nasa devotion na 24 na po tayo sa aklat pa rin po ni Pastor Rick Warren, Open Doors, at ang title po ng ating topic ay Trust God with your worry and pain. Ating pong text ay 2 Timothy chapter 1 verse 12. I am suffering here in prison, but I am not ashamed of it, for I know the one whom I trust, and I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him until the day of his return. Tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos. Ang topic po natin ito is all about trusting God, about our worries and our pain. Yung ating mga worry, ating mga alalahanin at yung ating mga pain or kapigatian ay pwede po natin ipagkatiwala sa Diyos. Tulad daw po ng isang safety deposit box bangko. Kung meron tayong mga mahalagang alahas sa ating bahay na nag-aalala po tayo baka mawala, manakaw, masira, ay pwede po nating ilagay sa bangko ito at ilalagay nila sa safety deposit box at sigurado po na hindi ito mawawala, masisira o mananakaw unless na pabiyak po yung lupa at kainin yung buong bangko. Pero kung hindi po ito mangyayari ay safe po ito. Kaya katulad po ng sinasabi ni Apostle Paul na for I know the one in whom I trust, and I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him until the day of his return. Sabi niya po doon na kilala ko kung sino yung aking pinagkakatiwalaan at sigurado ako na kaya niyang bantayan kung ano man yung pinagkatiwala ko sa kanya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At dalawang bagay po yung pwede natin pagkatiwala sa Panginoon. Katulad po ni Apostle Paul, nagsasuffer po siya. Hirap siya sa prison at sabi niya, hindi ko to kinahiya. Kasi nakakahiya po ang makulong. Kahit sa panahon po natin, talagang nakakahiya. Pero hindi siya nakulong dahil sa krimen, paggawa ng masama, kundi sa paggawa ng mabuti, at yun na yung pangangaral ng salita ng Diyos. At sa panahon po natin ngayon dito sa Pilipinas, wala po ako nabalita na nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maliban na lamang kung nangangaral ka ng salita ng Diyos at nang-i-scam ka sa mga miyembro, pwede po tayong makulong doon. Kaya ito pong dalawang bagay na ito na pwede natin pagkatiwala ay yung ating worry and pain. Tulad ng safety deposit box, ang pag-ibig ng Diyos ay parang ganun po. Pwede natin itago sa ating Panginoon. At ang Diyos lang may kakayahan yan na magdala ng ating mga alalahanin at ang ating mga pasakit, dahil kung tayo po magdadala niya, makukuba tayo parang si Sharon Cuneta na pasangko ang daigdig. Pero ang Diyos ay nangako that sinabi niya come to me all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin mga naghihirap, nabibigatan, at ako magdadala ng inyong mga dalahin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun po yung pangako ng Panginoon, hindi lalo ka pasasakita. Kaya ang church po dapat yan ay number one na nagpo-promote ng kapahingahan. Kaya kapag mayroong pastor na nangangaral at nakakatulog yung mga pinapangaralan niya, napapahinga yung mga napapagod, ay pabayaan niya po, kasi sabihin magaling po kayong mangaral. Yung may mga insomnia na gumaling dahil sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Joke lang po, pero kung may mangyari man po yun, ay hayaan niyo na po, baka doon lang talaga siya nakakapagpahinga kapag naririnig niya yung ating pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya yung worry po, kung ito po ay mananaig sa atin, ang sabi po dito is a practical atheism. Ang atheism po, ibig sabihin hindi paniniwala na may Diyos. Kaya kapag ang mga alalahanin o worry, ito po yung naghahari sa buhay ng isang tao, para tayong ateista na rin, yung hindi naniniwala sa Diyos, dahil lagi tayong nag-aalala para pag nag-pray po tayo, kahit Christian po, minsan ito yung nangyayari, iniwanan mo na sa Panginoon yung mga alalahanin mo, tapos pagkatapos manalangin, binabawi mo ulit. So dala-dala mo pa rin, para po yung isang tao na may mabigat na pasanin, na isang sakong kahoy, tapos meron dumaan na kaibigan niya na naka-truck, at sabi sa kanya, inalok siya na kung gusto mo kaibigan, sumakay ka sa truck ko at ako na bahala dyan sa dalahin mo, pati ikaw ay sumakay na rin. Pero nung
Nilingon po ng kaibigan niya, ng driver ng truck, yung kanyang kaibigan na may dalang mabigat na isang sakong kahoy. Nahihirapan pa rin nung pala ay nakasakay nga siya sa truck pero bit-bit niya pa rin yung kanyang mabigat na dalay. Parang ganun po. Kapag sinabi ng Panginoon na huwag kang mag-alala, hingin mo lahat sa panalangin na may pagpapasalamat, nasa Bible po yan, yun po ang sundin natin kasi command po yan ng Panginoon. Kasi ala naman madaragdag sa buhay po natin, hindi naman masosolve yung problema natin kung mag-aalala po tayo. Kaya ang pinakamagandang gawin po ng tao ay yung alalahanin po natin ay pagkatiwala po natin sa Panginoon. Kasi yan naman ang gusto ng Diyos, kaya nga siya nagkatawan tao para maranasan niya lahat ng mga bagay na alalahanin natin sa buhay. At ang ultimate na worry lang naman po natin ay yung mamatay. Lalo na yung mga taong hindi pa naniniwala sa Panginoon, yan yung alalahanin nila, kaya sila nagsisikap mabuti. Kahit dito sa lupa ay gusto nila na mapabuti ang kanilang buhay at mawala yung mga alalahanin nila. Pero ang dahilan po nun ay para tayo ay kung may trabaho ay mayroong mga bagay na material na pangangailangan natin na may provide at ultimately put on the table at mabay buhay. Pero hanggang dito lang sa sanlibutan, natakot pa rin na mamatay. Pero ang mga Kristiyano po, ang kaibahan yan ay ipapagkatiwala natin sa Panginoon yung mga alalahanin po natin. Kaya kung nabayaran na ng Panginoon ay bigay ng Diyos Ama ang Diyos Anak, ano pa kaya hindi niya kaya ibigay? Huwag po tayong mag-alala, yan sabi ng Panginoon sa Mateo. Sa Mateo chapter 5 po yata tayo na kahit yung mga ibon na saglit lamang na hindi naman sila nagtatanim, kumakain, yung mga halaman, damo, ay namumulaklak pero pinanggagatong, ano pa kaya tayo? Yan ang sabi po ng Panginoon. Kaya huwag daw po tayo maglala, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung worries and care natin. At pangalawa po yung pain. Ang pain po ay maraming pinagmumulan po ito, tulad ng ating karanasan sa buhay na maltrato po tayo. Meron tayong karanasan na naitsipwera, na outcast tayo dahil sa ating economic status. May inferiority complex tayo. May mga dalahin po tayong sama ng loob, sakit ng damdamin. Kaya mga bagay po na ito ay pwede nating ipagkatiwala sa Panginoon. At meron din tayong mga rejection na karanasan sa ating buhay. At kung hindi po natin hindi natin maibibigay sa Panginoon, hindi natin kilala si Jesus, mangyayari po sa atin ay tayo yung magdadala nito. At may mga tao po na kilala na mga infamous sa history po natin, katulad ni Adolf Hitler. May pain siya dahil meron siyang pain of rejection mula sa kanyang tatay, dahil ang tatay niya ay lagi siyang binubugbog, pinapagalitan. At yung pangarap ng tatay niya, gusto niya ay maging architect yata o engineer, si Adolf Hitler. Pero gusto niya maging artist, naging pintor po siya. Pero ayaw ng tatay niya, kaya rejected siya sa tatay niya. Sa madaling sabi po, yung pain niya wala siyang pinaglagyan, no? Tinago niya sa kalooban niya, at yun naging dahilan kung ba't siya naging Hitler. At yun din po yung pumatay kay JFK. Meron din siyang pain of rejection. Ito po kasi isa sa pinaka-painful experience ng isang tao, yung rejection, lalo na sa mahal natin sa buhay. Rejected po siya ng kanyang asawa at ilang beses siyang bumabalik pero tinataboy siya. Bandang huli gusto niya sumikat para mapansin siguro ng asawa niya. Ala siya mapaglagakan din ng kanyang pain. Maaring di niya kilala ang Panginoong Hesus. Dinala niya po yun at siya yung pumatay kay JFK. Kaya yung pong mga gano'n nakaranasan ay maiwasan po natin dahil tayo po ay anak ng Diyos. Kilala natin ang Panginoon, kilala tayo ng Diyos. Huwag nating hayaan na yung mga pain and worry ay tayo po yung nagdadala. Kasi sabi nga po sa kanta, if you carry the weight of the world upon his shoulder, I know my brothers or my sisters, He will carry you. Kung nadala po ng Panginoon lahat ng bigat ng kasalanan ng sanlibutan, ano pa kaya yung mga worries and pain natin na temporal lang? Mga bagay na alalahanin nito, I'm sure mga bagay na pansamantala lang, dahil ang binayaran po ng Panginoon yung dinala niya doon sa krus, yung sa kanyang
pagkamatay at yung pong pagdadala sa impyerno, yung kasalanan na hindi kayang bayaran ng tao, yung po yung dinala ng Panginoon. Ano pa kaya yung ating mga, hindi ko sa minamaliit po, pero yung mga bagay na nandito po na mga problema natin, na meron tayong mga alalahanin at pain. Kaya mahal po tayo ng Panginoon. Nag-aanyaya po siya na pagkatiwala sa Kanya. Come to me, sabi niya. Lumapit tayo sa Panginoon katulad ni Apostle Paul. Pinagkatiwala niya ang lahat sa Panginoon kahit nasa kulungan siya. Maring ala tayo sa kulungan o banig ng karamdaman. Pero ito sa Apostle Paul, naranasan niya extreme. Hindi natin naranasan to. Na nangaral tayo, kinulong at pinersecute. Maring yung worst po natin and pain natin ay tayo yung nagdadala, pero nahirapan tayo dahil hindi naman kaya ng angking kalakasan po natin yan. Ang Panginoon po, kaya natin tinanggap siya hindi lang bilang Panginoon kundi tagapagligtas, dahil nais niya rin kunin lahat ng ating mga worries and pain, na kahit temporary lang ito na nararanasan natin, dahil pagdating doon sa kaharian niya ay ala naman na ganito. Ang sabi po, ipapahirin ang ating mga luha. Ibig sabihin, may mga alalahanin po pa rin tayo, mga painful experiences, pero andun yung comforter, andun yung healer, andun na mismo ang Panginoon. Kaya kahit nandito pa rin po tayo at hindi pa nagbabalik ang Panginoon, ang presence po ng Panginoon ay enough. Sa ating prayer, sa ating pagde-devotion ay maranasan po natin ang comfort ng Panginoon pagkatiwala po natin sa deposit box niya. At sigurado po ito na kailanman ay, sabi nga po, God is infinitely more trustworthy than any bank in this world. Kung naiingatan ng mga bangko yung mga mahalagang bagay sa atin, lalo na po ang Diyos, He is infinitely more trustworthy. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at i-release po natin sa Panginoon yung ating mga worries and pain, at hayaan po natin siya yung kumuha ng lahat ng ito. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo.